bone that was discovered from the septic tank is likely to come from a chicken, not a human bone. Was that a surprise to you? Nakakagulat, pero hintayin pa rin natin yung validation ng UP Forensics. Within a few days, lalabas na yon. Kaya na-suspend yung hearing ngayon. Hihintayin din natin yon. So, kung nakasama kayo ngayon sa septic tank, malaki yung septic tank, Meron isang septic tank kasi laki ng basketball court. Kung nakasama kayo. Yung septic tank na pinanggalingan namin, alam ni Senator De La Rosa, umuuga na, babagsak na. So, hindi ko ma-describe sa inyo, but we'll wait for the UP Forensics report. Senator, just to go back to the topic of the Senate inquiry about the alleged mass grave in a septic tank, are you seeing any indication na meron talagang mass grave sa septic tank dito sa Bilibid? Are you going to pursue that angle, or are you satisfied with the explanation na it wasn't human after all yung bone? Hindi pa naman tapos Meron pang isang septic tank na bubuksan sila. Halos dalawa pa nga Yung isang septic tank ay inupuan din ng aso ng Coast Guard. Yung malaking septic tank na panahon pa ng Americans, ito yung septic tank ng Ilocano Group, kasi laki ng basketball court, bubuksan din nila. So, siguro yung mga cameraman nyo, nakunan lahat yun. Hindi ko kasi maipaliwanag sa inyo. Please use the mic. Hannah, please use the mic. Tama po ba yung rinig ko kanina, sir? Kasi nung nandun po kayo sa may basketball court, kausap niyo po kasama ka, no? Yes, sir. Sabi ko, niyo ulitin po, yung aso. Ulitin yung aso. Ulitin, oo. For what purpose, sir? Kasi merong aso minsan na didisorient. Alam ni Senator De La Rosa yan. Pag na-disorient yun, iba na yung kilos nun. So kasama ka pala. So galing kami sa PX, galing kami sa kitchen, galing kami sa labas ng mess, galing kami sa septic tanks. Malayo din nilakad namin. Malapit-lapit lang. 4 kilometers. 4 kilometers yun. Chip ba to, no? 4 kilometers. Okay. Next Senator? question, please. Sandra. Sandra po, Gemmy 7. Senator, ano po Bonifacio. yung point nung line of questioning nyo kay Angie Bautista, sir? Well, karugtong din yun ng mga tanong ni Senator De La Rosa. Where she came from, what she is doing here right now. In fairness to her, nasa likuran nyo. So, bahagi po yun ng investigasyon natin. So, may mga documentary evidence din tayo, and then sumagot din naman sila. So, bahagi yun ng free and open hearing. But we assure them that next hearing sa Senado na, they'll be given a chance to, kung meron silang PowerPoint presentations or counter video presentation, they'll be given a fair chance to counter whatever were said a while ago. Sir, Okay what are your thoughts about the arrangement when it comes to the GCash transactions in NBP? In all fairness, nagbidding naman, di ba? Tapos nakakatulong kasi mabilis yung pagpapadala ng pera. Tama lang siguro na meron din konting income yung gumagawa. Ang gusto lang natin sigurong malaman dito, yung duration ng contract, kung merong written contract, dapat magkaroon nun. Hindi pwedeng very informal kasi considering the huge amount of cash being transacted, 300,000 daw, gano'n. So, tama rin yun na magkaroon siya ng profits. Do. Alam ni Senator De La Rosa yan. Pero nung panahon ni Senator Robin, wala pang GCash nun eh. Wala pang GCash nun eh. Nung araw, ano yun? Utang pa talaga. Hindi, yung beeper. Beeper pa. Wala kami noon. Wala pang beeper, oh. So I think we're done. So we'll have another hearing. Siguro tanongin nyo rin Senator De La Rosa, being a former head of the premises, former guest of the premises. Ako lang ang naiba rito. Ako lang ang naiba. Senator Bato, kanina pa tinatanong kita sa loob kung anong changes yung nakita mo nung ikaw pa yung head ng Bucor. Tas ngayon na nakita mo ulit yung loob ng facilities. In all honesty, with all honesty, no, mas malinis ngayon ang National Bilibid Prison
Ito, particularly ito maximum security compound. Done during my time. Mas malinis ngayon. Mukhang maganda pagka-manage, maganda pagkalinis. Kasama mo kayo doon, pumasok, di ba? Malinis talaga. Kinumpara ko, pati yung kitchen, malinis na malinis. So, we have to congratulate the management of Bucor, General Katapang, for maintaining that cleanliness and sanitation para ma-maintain yung health ng ating mga PDLs. Before the end of the hearing, sir, you were saying na parang dagdagan yung funding para dun sa may mess hall ng NBP. Nung pumasok kayo, sir, sa tingin nyo, ano pa yung mga dapat kumbaga i-improve or i-upgrade sa loob? When it comes to quality, nakita natin malinis, maganda paghahanda ng mga pagkain. I don't think there's a need for improvement on that. Ang improvement lang na sinasabi ko is the location. Kailangang ilagay yan outside of the maximum security compound. Napakalaki nitong premises ng Bucor. Malaki. So pwede tayo magawa ng another facilities doon na pure lang talaga for kitchen purposes. Para yung mga kutsilyo hindi ma-access ng mga bladed weapons, bladed utensils, hindi ma-access ng mga preso. Kaya sabi ko nga kay General Katapang kanina na, sir, mag-present ka ng proposal para tatlo kami mag-follow up niya, sir, para mabigyan naman ng kahit kunting pagtingin itong Bucor. Because our lamentation, kaming lahat na nagdaan na Bucor Director General dito, ay talagang ang treatment ng mga congressman, ng mga senador, pagdating sa budget, last priority ang Bucor. Dahil ang treatment nila, yung mga, bakit mo bigyan ng pansin yan, mga latak ng lipunan yan. Priority mo yung health, education, pero yung correction, pabayaan nyo yan. Ganon ang naging treatment, kaya yun na. Wala talaga improvement na makita. Iiyak ka na lang sa loob-looban mo. Nakita mo kung gaano kahirap ang sitwasyon dito, pero wala kang magawa dahil kulang ng support. Ngayon nga, senador na ako, gusto kong sumuporta, pero ilan lang kami pagdating sa pagbutuhan dyan sa priority, ewan ko kung sasabayan kami ng mga kasamahan namin. So yun lang. So I am reminding again, General Katapang, sir, siguruhin natin, sir, kwan talaga, Miss Hall, kitchen outside of that para sure tayo na safe. Jojo Sikat, Mabante News Online. Kanina nabanggit din nyo na kailangan nyo supportan si General Katapang, pero dahil walang pwede na maring gustong maging Bucor chief, gano'n na ba katindi na maging isang Bucor chief dito? You cannot tell that if you never experience that. Gano'n talaga yan. Hindi mo alam. Hanggat hindi ka nakapasok, hindi mo masabi yan kung gaano ka-komplikado ang sitwasyon dito pag ikaw nag-Bucor chief. Alam mo, yung panahon ko, pati yung kuha, problema ko, Commission on Audit, hindi ako ganun kahirap. Hindi ako makagas up ng gasolina. Pundo ng Bucor, hindi ako makagas up ng advance. Kailangan gagamit pa ako ng sweldo ko, pera ko, para pang gas up ko, then ipaparipan ko sa kanila sa aming finance dito. Ganun ka-stricto ang kuha dito. Kaya napakahirap. At do you think ako pag nag-resign si General Katapang dito, o kaya merong mag-decide si Pangulong Noynoy na alisin siya. Sorry, sir. Sorry. Pangulong BBM na alisin siya. Do you think mayroong mag-volunteer dito? Kaya nga, umahanga ko kay sir. Retired Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Kinuha pa niya itong posisyon na ito. Kinuha ko ito noon. Retired din ako, 4-star general din ako. Dati ko Chief NP, kinuha ko. Dahil wala akong magawa. Si President Digong nagsabi sa akin, punta ka doon. Ayusin mo yung Bucor. So wala akong magawa. Si General Katapang pa, kung wala siyang gustong maayos dito, pupunta yan dito. I don't think so. Kaya mahirap na. Kapag umalis si General Katapang dito, ewan ko kung may mag-volunteer pa. Senator Bato, where do you think is the shortcoming coming from in terms of the security in Bilibid? Bakit merong nasasaksak, may nababaril? Saan kaya ang pagkukulang? Well, with due respect to the management, hindi na talagang sila ang culprit, no? Pero may pagkukulang talaga. Aminado ang General Katapang yan.
since may nangyari, sir, di ba? So meron tayong pagkukulang. So we are here to find ways how to improve the situation. Meron talaga pagkukulang. But I don't buy the idea, pasensya na, whoever is entertaining the idea na nakalayas si, pakala nun? Kataruha, in the absence of evidence, ha? Direct evidence, concrete evidence na magsasabi na nakalayas talaga siya, ako deep inside my heart, at saka si Senator Ruben Padilla, hindi talaga kami maniwala na nakalayas yon. I am sure andito lang yun sa loob. O, kung hindi makita yung remains niya, duda ko nilipat yon. Nandito pa rin sa loob yan, nilipat lang yan. Kasi this is maximum security compound. Kahit na siraulo ka na gwardiya, correction officer dito, kahit na siraulo o pinaka-corrupt na correction officer dito, never yan papayag na makalayas ang isang tao, isang PDL dito. Because hindi lang yan insulto sa kanilang pagiging correction officer, insulto yan sa buong bureaucracy ng Bucor at sa buong gobyerno. Never mangyari yan. I don't think so. Siguro pwede magpapalusot ng Cebu, pwede magpapalusot ng contraband, whatever. Pero yung makalayas, mortal sin yan. Hindi yan makalayas. Ako, malakas ang kutob ko, nandito lang yan sa loob. Nilibing yan somewhere. Nilibing yan somewhere. Baka nilipat lang. So we hope na magsusumika pa sila si Sir na malocate yun. At kinonsensya ko yung mga busyo-busyo na mga gangs doon. Sabi ko, what if ang nangyari kay Kataruha ay mangyayari sa inyo? Anong sabihin ng pamilya ninyo? Nag-disappear kayo parang bula. Kaya hanapin ninyo, maawa kayo. Kahit na matamaan yung kasamahan ninyo yan. Alam ko mayroong somebody na nag-sasanction sa pagpatay noon. Imposibleng mamatay yun na wala lang at ma-disappear na walang sanksyon sa mga hari-hari sa loob. Meron yan. Ngayon lang, nag-cooperate lang sila na itago yung katotohanan. Lalabas din yan. Sigurado ako. Yun lang. Thank you. Sabi ni General Katapang, kayo naman ang next batch. Yung hindi sumama kanina. We have to go kasi may session ng 3 o'clock. Malayo-layo. Thank you.